Yan. O eto muna, ang kampo. Ang kampo ni Inday Sara Duterte na mayroong 16 na lawyer, mamahaling mga lawyer, mahal ang mga bayad sa lawyer, pero dismiss. Dahil daw po sa teknikalidad at mali ang prosesong ginawa ng Kongreso doon sa kanyang impeachment, mga bossing, no? Pero ako, nagbayad na ho ako ng 40 million. Sabi, 40 million daw, naglalaro. Hindi ko lang sigurado kung 40 million kada isang lawyer or 40 million kabuuan na nung 16 na lawyer mo, mga kababayan. Hindi ho ako papayag nun. Nagbayad na ako sa inyo ng 40 million. Tapos, oo nga, mapapadismiss nyo nga yung aking impeachment. Pero, sinasabi naman ni Mark Ramos, nasa utak niya pa din na magnanakaw ako. Sinasabi naman ni Neng Gigi, nasa utak niya, magnanakaw pa din ako. Diba? Kasi nga ho, hindi nalinis ng maayos. Hindi ho naipagtanggol, hindi naidepensa. Wala silang naiparinig sa atin na dahilan kung bakit kailangan alisin na natin o waglitin na natin sa utak natin na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Wala. Pero tayo, may mga nakita tayong ebidensya na merong mga sobre. Di ba? May mga sobre na naglalaman ng 25 to 50,000. Pang-bribe daw ho yun, di umano. Merong mga resibo. Mary Grace Piatos na hindi nila maipaliwanag, hindi nila maipakita kung saan sulok po ng Davao. Si Bato, baka alam. Speaking of Bato, naku po, manggigigil na naman ho ito kay Trillanes, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Mamaya-mayang konti lang ho, mga bossing. Ganito din ho yung mga panahon, oras, no? Na biglang dinampot si Duterte at dinala po doon sa ICC, mga kababayan. Mamaya natin pag-uusapan yan. Eto, yung pagpupunyagi, pagiging masaya nung kampo ni Inday Sara Duterte. Kinikilala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ngayong gabi ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Alam niyo mga kababayan, ni katiting, 1 linggo, 2 linggo na maiusog lang na ma-delay itong impeachment na ito, masayang-masaya ho yung mga yan, mga kababayan. Kasi ang nakikita ko na katotohanan ho, wala talaga silang depensa. No? Kaya ang pinaka-hope lang nila, ma-dismiss, ma-delay. Ma-delay, tumagal ng tumagal. Ma-dismiss, matapos na ang dahilan ay teknikalidad po. Na ang dahilan ay mali daw ang proseso ng Kongreso. Kasi pagka nagkalabasan na po ng ebidensya at nagkaharapan na po ng kanilang depensa, baka lamunin po ng buong-buo yung depensa nila eh. Bakit to? Wala eh. No? Paulit-ulit ko kung sasabihin yan, mga kababayan, na walang depensa itong mga ito. Bakit to? Kasi kung meron, sa Kongreso pa lang ipinaliwanag na nila yan. Tingnan mo, nagkukumahog sila na wag matuloy ang impeachment. Ibig sabihin, ayaw din nila nung impeachment. Sino po ba ang presidente o vice-presidente na gusto umabot ng impeachment? Wala. No, kaya nga dismiss, kaya nga minamadali nila lahat, mga kababayan, para wag matuloy ang impeachment kay Vice Presidente. Kaya nga ho, mga bossing, kung may mga dahilan, kung may mga evidence, depensa itong mga ito, Kongreso pa lang, sinabi na nila yan. Kongreso pa lang, no, nagsalita na yung mga yan, pero wala. Maniniwala kayo sa mga yan na yung depensa nila o yung paliwanag nila sa tamang panahon? Manuknutino po. Ako ho, mga bossing, kahit ho siguro walang impeachment mabalitaan ko lang na may nag-iisip sa akin. Like example, mabalitaan ko lang na may nag-iisip sa akin, magnanakaw ako. Hindi totoo yan. Ipapaliwanag ko agad Di ba? Kahit walang impeachment, kahit walang Kongreso, hindi, mali ito. Sinasabi nung mga yon na magnanakaw ako. Ito po ang katunayan na hindi ho ako magnanakaw. Ito po ang katunayan na yung Mary Grace Piatos na yan, meron po talagang tao. Since ngayon po, wala na.
hindi na naman malakas ang NPA. Wala na, mahina na. Di ba? Ito po si Mary Grace Piato, siya po. At yung mga ilan ba yun? 900 yun, mga kababayan. Mahirap po yun. Mahirap kung isang tao lang papatindigin nila doon sa Mary Grace Piatos, baka sakali pang mailusot, mga bossing. Kailangan ng napakatagal o siguro mga 2 hanggang 3 buwan na briefing kay Mary Grace Piatos na tatayo. O ito, dapat ganito, dapat consistent ka ng ganito, ganyan ha. Pwede pa. Pero kapag kasyam na raan ho, mga kababayan, ang kailangan nilang ipakita, ito yung mga pinagbilan namin ng impormasyon. Di ba? Ito yung mga pinagbilan namin ng impormasyon, ganito, ganyan. Wala na namang kalaban. Wala na hong NPA, mga bossing. Boss una yan. Di ba? O ngayon, paalam nyo sa amin kung sino yung mga yan. Sabi ng COA, pwede naman yung mga alias-alias na yan. Kaya lang, kailangan may hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino yung alias na yan. Huwag kayong mag-alala. COA, ang COA hindi kalaban ng bayan. Ang COA hindi kalaban ng militar natin. Ang COA po, isang sangay ng gobyerno, mga kababayan, na mag-o-audit po, no? Kung totoo ba, tama ba yung isinasubmit nyo sa kanila na mga resibo, kung totoo ba na talagang ginagamit nyo yung pondo ng bayan sa tamang proseso at sa tamang paraan at doon sa mismo kung ano ang dahilan ba't hiningi yung pondo na yun. Hindi ho kalaban ng gobyerno yan. No, para sabihin ho ng mga DDS na, ano ka ba, confidential nga di namatay yung mga yan, di pinagpapatay yung mga yan. COA, ipapapatay sila? Ano, sira doktor? Di kung hinahayaan lang ho, mga kababayan na, alias lang ang pwede dyan, okay na yon. Kung hinahayaan, di wag na lang ho, mga kababayan. Wag ka na mag-submit. Bakit? Lulukuhin mo lang kami dito Pagsusulat mo kung sino-sino yung mga alias na yan. Di ba? Pag tinanong ka, bakit, sino tong mga ito? Bawal nga Di gagawin po lahat ng may mga confidential funds. Sir, may sobra tayong pera. Magkano yan? 2 million, 3 million. Ilagay mo kay alias kay alias Chupapi Muñaño. Ay, hindi. Sorry. Kapag yung Chupapi Muñaño, kilala niyo na agad yun, mga kababayan, di ba? Siyempre, kapag nilagay Chupapi Muñaño ang alias, si ano yan? Sino? Lagay nyo sa comment section kung sino yung iniisip nyo. Si Chupapi Muñaño. Si ano yan? Diba? Hindi ako magbibigay ng pangalan, ha? Sabi ni Ferdinand Longgalong, ilang talata. Ngayon, Chupapi Muñaño. Kilala ko yan. Diba? Siyempre, hindi yun. Hindi yun ang ilalagay mo, mga kababayan. Si Basti. No? Sabi, si Basti na Barbie. Tuloy. Sabi ni Mandalor, John, I sued you pala. Thank you. We acknowledge yung naging desisyon ng Senate to adhere to the Supreme Court ruling and also to archive yung articles of impeachment. We have always maintained our position na talaga namang unconstitutional itong 4th impeachment complaint na naging articles of impeachment. Yan. Hiniligan na lang po nila, mga kababayan. Hiniligan na lang po nila, mga kababayan, yung sinabi po ng Supreme Court. Ako isa sa nakikita ko na dahilan mga bossing, nitong mga ito, kung bakit po dinelay yung impeachment, mga bossing, ay dahil po, siyempre, mukhang friends naman nila yung mga nasa Supreme Court. Hindi ho nila masisisi ang bayang Pilipino kung isipin po na ganyan. Bakit mga kababayan? Alam naman natin, di ba? Na yun nga, 15 sa 13, sabi, bali-balita si Digong ang nag-appointment dyan. Si Digong ang nag-appoint dyan. No?
Kaya ganun mga bossing. Yun yung maiisip natin. Death penalty. Ginawa niyo. Ano to? High tree. Pinagsasasabi nito. Anak na tira pa. Uy, saan ka ba magkakaso? Sa Cayman Islands, sa Los Angeles, sa Estados Unidos, sa Pilipinas. Saan? Sige nga, kasuhan mo na ako, please. Puta. Magkaso ka, si Mark Ramos kakasuhan ng treason. Okay. Okay, fine. Tuloy natin yung sa Vice Presidente. Ay pa kay Attorney Michael Poa, pinaghahanda nila maging sagot o komento sa Korte Suprema sa inihayang motion for reconsideration ng Kamara. Ayon naman kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, bukas na sila magbibigay ng pahayag kaugnay sa desisyon ng Senado. Ako ho, mga kababayan, naniniwala ako, matatapang po yung nasa Congress eh. No? Ay sandali, death penalty, ginawa nyo. Paano yan? Wala naman death penalty sa Pilipinas. Saan ako papatayin? Saan ako bibitayin yan? Napapaisip tuloy ako. Dito naman sa Cayman Islands, wala naman din yung death penalty dito. Saan tayo magkakabitayan yan? Anak ng tokwa yan, no? Walang death penalty sa Pilipinas, walang death penalty dito. Saan kaya ako? Sa tingin nyo ho, saan ako bibitayin, mga kababayan? No? Pilipinas, hindi. Dito sa Cayman Islands, hindi. Anak ng tokwa mga DDS to talaga.